Noong taong 1995, isang dalagang natagpuang wala ng buhay sa isang liblib na lugar, ang gumulantang sa buong Tennessee. Habang sumusulong ang imbestigasyon, unti-unting natuklasan ng mga otoridad na ang nasa likod ng krimen ay hindi isang bihasang kriminal, kundi isang 18 taong gulang na babae na nagngangalang Krista Pike. Paano nauwi sa ganitong trahedya ang isang kabataang naghahangad sana ng bagong simula? At bakit siya naging pinakabatang babaeng nahatulan ng parusang kamatayan sa kasaysayan ng Estados Unidos? Ito ang buong kwento ng isa sa mga pinakanakakagulat na kaso sa Amerika. Si Krista Pike ang pinakabatang babae sa kasaysayan ng Estados Unidos na nahatulan ng parusang kamatayan. Isa itong kwento ng matinding selos, nakapangingilabot na pagkahumaling sa kulto, at isang gabing nagdulot ng matinding pagkabigla sa buong komunidad. Noong malamig na umaga ng Enero taong 1995, isang mag-asawang nagja-jogging malapit sa agricultural campus ng University of Tennessee ang nakapansin ng bakas ng dugo na tumatawid sa mga dahong nababalutan ng mga hamog. Dahil sa kanilang pag-usisa, sinundan nila ang bakas hanggang matagpuan nila ang labi ng isang dalagang halos wala ng saplot at nagtamo ng matitinding pinsala sa katawan. Sa masusing pagsusuri, napag-alamang bahagyang nadurog ang kanyang bungo. May isang magaspang na simbolong inukit sa kanyang balat at may bahagi ng kanyang katawan na pinaniniwalaang kinuha ng salarin bilang isang napakangingilabot na alaala. Ang natuklasang iyon ay agad na gumulantang sa tahimik na lungsod ng Knoxville, isang komunidad na kilala sa mga luntiang burol at mainit na pagtanggap sa mga tao. Sa mga sumunod na araw, dahan-dahang pinagdugtong ng mga investigador ang bawat ebidensya hanggang sa matukoy nila ang isang teenager na tila walang pagsisisi at mistulang ikinatutuwa pa ang karahasang naganap. Habang unti-unting lumilitaw ang katotohanan, nabunyag ang isang nakababahalang pagsasama ng personal na alitan, mga ritual na may kaugnayan sa kulto at matinding paghahangad sa karahasan. Ang bawat bagong ebidensya ay patuloy na nagtuturo sa iisang sospek, si Krista Pike. Dahil sa mga detalyeng lumabas sa investigasyon, nakilala siya bilang isa sa mga pinakanakakagulat na kriminal sa makabagong kasaysayan ng Tennessee. Noong kalagitnaan ng dekada 1970, tinatayang nasa 175,000 ang populasyon ng Knoxville, Tennessee. Bukod sa pagiging tahanan ng maraming estudyanteng nag-aaral sa kalapit na University of Tennessee, kilala rin ang lungsod sa isang programang pang-edukasyon na tinatawag na Job Corps. Matatagpuan malapit sa Dale Avenue sa Hilagang Kanluran, bahagi ng Knoxville. Ang pasilidad na ito na tuluyan ng isinara ay nagbibigay ng libreng edukasyon at pagsasanay sa iba't ibang bokasyonal na kurso para sa mga kabataang kapos sa oportunidad. Sa layunin nito, nagsilbing pangalawang pagkakataon ang Job Corps para sa mga kabataang huminto sa pag-aaral o nakaranas ng kahirapan, paggamit ng droga at magulong kapaligiran sa tahanan. Gayunpaman, pagsapit ng taong 1975, nagkaroon na ng masamang reputasyon ang Knoxville Job Corps Center dahil sa umano'y mahinang pamamahala at paulit-ulit na pagkakasangkot ng ilang estudyante sa mga kaso ng paglabag sa batas. Madalas ding magkaroon ng alitan sa loob ng mga dormitoryo, kung saan ang mga kabataang may mahihirap na pinagmulan ay nagkakaroon ng hidwaan sa halip na magtulungan. Sa katunayan, isinara ang sentro noong Abril taong 1975, ilang buwan matapos ang isa pang iskandalong umani ng malawak na atensyon ng publiko.
Ang iskandalong iyon ay ang pagpatay na tuluyang nagbago sa pagtingin ng mga residente ng Knoxville sa kanilang Job Corps. Nagsimula ang lahat sa isang gabi noong Enero nang 4 na kabataan ang sabay na umalis sa dormitoryo, ngunit 3 lamang ang nakabalik. Bago mangyari ang mga pangyayaring iyon, dumating sa Knoxville Job Corps ang isang dalagang nagngangalang Krista Pike na umaasang mabibigyan ng bagong direksyon ang kanyang buhay. Ipinanganak siya noong taong 1976 at lumaki sa pangangalaga ng kanyang lola sa halos buong kanyang pagkabata. Dahil sa pakikipaglaban ng kanyang ina sa pagkalulong sa alak at sa pagkawala ng kanyang ama sa kanyang buhay, naging magulo at hindi matatag ang kanyang kinagisnang tahanan. Nang pumanaw ang kanyang lola, bumalik si Krista sa kanyang ina. Doon siya nagsimulang gumamit ng droga at kalaunan ay napasama sa juvenile detention matapos masangkot sa pagnanakaw. Sa kabila nito, nagmistulang may pag-asa pa ring maibalik niya ang kanyang buhay sa tamang landas sa pamamagitan ng Job Corps, kahit nasa papel lamang ito sa simula. Opisyal na nag-enroll si Krista sa kursong nursing, ngunit mas naging abala siya sa pakikisalamuha kaysa sa kanyang pag-aaral. Hindi nagtagal, nakilala niya ang isang binatang nagngangalang Tatiril Ship na tubong Memphis at pumasok sa Job Corps upang mag-aral ng culinary arts. Tulad ni Krista, mayroon ding mahirap na nakaraan si Tatiril na kinabibilangan ng kahirapan at pagkakasangkot sa gang. Bagamat nais niyang magsimula ng panibagong buhay, dala pa rin niya ang matinding interes sa kulto, satanismo at iba't ibang madidilim na ritual. Mga bagay na ikinabahala ng ilan ngunit nakatawag naman ng pansin sa iba. Hindi naglaon, naging halos hindi mapaghiwalay sina Krista at Tatiril. Dahil sa kanilang pagiging emosyonal bilang mga teenager at sa kanilang labis na pagkahumaling sa isa't isa, nabuo ang kanilang samahan sa paligid ng pagre-rebelde at pag-uusisa tungkol sa pagsamba sa demonyo. May isa pang estudyante na nagngangalang Shadala Patterson na madalas ding sumama sa kanila at may kaparehong interes sa ilan sa mga bagay na kanilang kinahihiligan. Magkakasama silang naninirahan sa mga dormitoryo ng Job Corps at naging malalapit na magkakaibigan sa isang lugar na dapat sanay nakatuon sa pagbabago ng buhay ng mga kabataan. Gayunpaman, sa ilalim ng tila maayos nilang samahan ay unti-unting namuo ang samaan ng loob at matinding selos, lalo na nang mapansin ni Krista ang isa pang estudyante na si Colin Slimer. Nasa kanyang paningin ay tila nakikipag-agawan sa atensyon ni Tatiril. Si Colin Slimer ay nagmula sa Jacksonville, Florida at wala namang naitalang mabigat o traumatikong karanasan sa kanyang nakaraan. Pumasok siya sa Job Corps upang mag-aral ng computer technology at ayon sa mga nakakakilala sa kanya, isa siyang karaniwan ngunit masipag na estudyante. Ngunit sa isipan ni Krista, lumampas na umano si Colin sa hangganang itinakda niya. Ayon sa usap-usapan noon, naniniwala si Krista na sinusubukan umano ni Colin na landiin si Tatiril o sirain ang kanilang relasyon. Mariin itong itinanggi ni Colin at maging ang kanilang mga kaibigan ay nagsabing wala itong romantikong interes kay Tatiril. Gayunpaman, sa halip na mawala ang kanyang pagdududa, lalo lamang tumindi ang hinala ni Krista. Lumabas din sa ilang ulat na ilang beses umanong hinarap ni Krista si Colin at inakusahan itong palihim na gumagala sa kalagitnaan ng gabi o sumisilip sa kanyang silid. Hanggang ngayon, nananatiling hindi malinaw kung may katotohanan ang mga paratang na iyon. Ang tiyak lamang ay ang unti-unting pagkahumaling ni Krista kay Colin. Isang obsesyong kalaunan ay humantong sa isang matinding trahedya. Sa paniniwalang banta si Colin sa kanyang relasyon, sinabi umano ni Krista sa ilang kaibigan na nakakaramdam siya ng matinding galit at gusto niyang may gawin tungkol dito.
Habang patuloy na lumalala ang tensyon sa pagitan nila, dumating ang gabi ng Enero 12, taong 1995. Nang gabing iyon, hinikayat ni Krista si Colleen na sumama sa kanya, kay Tatiril at kay Shadala sa labas ng dormitoryo sa pangakong magsasalo lamang sila sa paninigarilyo. Bandang alas 8 ng gabi, sabay-sabay silang umalis sa campus at naglakad patungo sa isang lugar na malayo sa maliwanag na bahagi ng paligid. Ngunit nang muli silang makita, 3 na lamang ang nakabalik. Dahil walang kaalam-alam sa nangyayari sa madilim na lugar na kanilang pinuntahan, inakala lamang ng karamihan sa mga estudyante ng Job Corps na lumabas ang grupo upang magsaya o lumabag sa curfew. Kinabukasan pa lamang nang sumikat ang araw, natuklasan ang nakapangingilabot na katotohanan. Sa isang liblib na masukal na lugar malapit sa agricultural campus ng University of Tennessee, hinarap ni Krista si Colleen. Ang nagsimula bilang pagtatalo ay mabilis na nauwi sa marahas na pananakit. Batay sa mga pahayag na ibinigay kalaunan, inakusahan ni Krista si Colleen na sinusubukan nitong agawin si Tatiril bago niya ito sinaktan. Tinulungan naman siya ni Tatiril na mapaligiran ang biktima, habang si Shadala ay nagsilbing tagamasid sa paligid. Bagaman naging paksa ng pagtatalo kalaunan kung gaano kalaki ang kanyang naging partisipasyon sa nangyari. Mula roon ay naganap ang isang matinding pag-atake. Gumamit si Krista ng box cutter upang paulit-ulit na saktan si Colleen sa kanyang katawan. Sa bawat pagtatangka ng biktima na makatakas, hinahabol siya ni Tatiril at muling pinipigilan. Tumagal ng halos 1 oras ang pananakit, at habang lumilipas ang oras ay lalo pang lumalala ang karahasang ginagawa sa kanya. Sa kalaunan, isang piraso ng aspalto ang ginamit upang magdulot ng matinding pinsala sa kanyang ulo. Nag-iwan din ang mga salarin ng simbolong pentagram sa kanyang dibdib na inuugnay sa kanilang pagkahumaling sa satanismo at iba pang madidilim na paniniwala. Sa huli, nasawi si Colleen dahil sa dami at tindi ng kanyang mga tinamong pinsala. Pagkaraan ng insidente, ipinagmalaki pa umano ni Krista na kumuha siya ng 1 piraso ng bungo ng biktima bilang souvenir. Nang lisanin nila ang masukal na lugar, wala umanong anumang sinyales na nababagabag ang salarin. Pagbalik sa dormitoryo, ikinuwento pa ni Krista ang nangyari sa hindi bababa sa isang kapwa estudyante at ipinagmamalaki ang ginawa nila ni Tatiril. Ipinakita pa umano niya ang pirasong kinuha niya mula sa biktima na may bakas pa ng dugo, habang masaya siyang nagkukwento tungkol sa mga pangyayaring naganap. Sa testimonya ng isang saksi, tinanong siya ng mga investigador, sumasayaw ba siya habang ikinukwento ang nangyari? Oo. Ngumingiti ba siya? Oo, ngumingiti siya. May iba pa ba siyang ginagawa? Para siyang umaawit lamang ng lalala habang nagkukwento. Ang ipinakitang kasiyahan ni Krista habang inilalarawan ang nangyari ay lubhang ikinabahala ng mga nakarinig sa kanyang mga pahayag. Noong 13 ng Enero, taong 1995, matapos matagpuan ang labi ni Colleen, agad na sinimulan ng mga otoridad ang masusing investigasyon. Ang kondisyon ng pinangyarihan, mga bakas ng dugo sa mga tuyong dahon, mga kasuotang nagkalat at mga bakas ng paa na nagpapakita ng matinding pakikipagbuno ay kabilang sa pinakamatitinding eksenang nakita ng pulisya ng Knoxville sa mahabang panahon. Sa una ay hindi pa nakikilala ang biktima, ngunit malinaw sa mga investigador na paulit-ulit siyang sinaktan. Dahil dito, napagpasyahan nilang ang pag-atake ay hindi basta naganap lamang, kundi isang personal, matagal at matinding pananakit na pinairal ng galit. Habang patuloy na sinusuri ng mga detective ang lugar ng krimen,
may napansin ding kakaiba ang mga tauhan ng Job Corps. Hindi nakabalik si Colleen upang mag-sign in noong nakaraang gabi. Samantalang sina Krista, Tatirel at Shadala ay nakabalik sa dormitoryo. Nang masusing suriin ang talaan, lumabas na halos sabay-sabay ding umalis ang apat noong gabing iyon. Bagamat hindi pa sapat ang impormasyong iyon upang agad silang arestuhin, mabilis namang kumalat sa campus ang mga usap-usapang ipinapakita umano ni Krista ang isang piraso ng buto habang ipinagmamalaki ang naganap na pagpatay. Dahil sa kanilang pag-aalala, ipinaalam ito ng ilang estudyante sa kanilang mga magulang na siya namang nakipag-ugnayan sa mga otoridad. Hindi na nag-aksaya ng oras ang pulisya. Noong Enero 15, isinailalim nila sa pagtatanong sina Krista, Tatirel at Shadala. Habang nagpapatuloy ang interogasyon, unti-unting bumigay ang tatlo at umamin sa magkakaibang antas ng kanilang pagkakasangkot sa insidente. Sa kanilang tatlo, si Krista ang pinakamaluwag magsalita tungkol sa nangyari. Naibahagi niya ang mga detalyeng tanging isang taong naroon mismo sa pinangyarihan ng krimen ang maaaring makaalam. Sa isang bahagi ng kanyang pahayag, sinabi niya, "Ayokong makipag-usap sa inyo. Ayokong kausapin niyo ako." Ngunit kalaunan ay nagpatuloy rin siya sa pagsasalaysay. "Gusto ko lang sabihin na hindi ako ang dating ako nang mangyari ang ginawa ko. Mas mahirap saktan ng isang tao kapag nakikipag-usap siya sa iyo at nakikita mo siyang bilang isang kapwa-tao." Ayon pa sa kanyang salaysay, sandali siyang natahimik habang nakatingin si Colleen sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ko, "Colleen, alam mo ba kung sino ang huling makakakita sa iyo?" Paulit-ulit lang siyang sumasagot ng, "Hindi ko alam, hindi ko alam, hindi ko na rin alam kung ano pa ang sasabihin ko." Nang halughugin ng pulisya ang silid ni Krista, nakakita sila ng mga ebidensyang direktang nag-uugnay sa kanya sa krimen. Ang pinakamabigat sa lahat ay ang piraso ng bungo ni Colleen na natagpuan sa kanyang pag-iingat. Bukod dito, nadiskubre rin ng mga investigador ang iba't ibang bagay na nagpapakita ng matinding interes kina Krista at Tatirel sa kulto. Kabilang ang isang maliit na altar na pinaniniwalaang ginagamit sa kanilang mga ritual. Ang pagpaslang sa 19 na anyos na si Colleen Slimer ay agad na nagdulot ng takot at sari-saring haka-haka sa mga estudyante at empleyado ng Job Corps. Gayunpaman, mabilis na nilinaw ng Knoxville Police ang ilang maling impormasyon na kumakalat tungkol sa kaso matapos silang magkaroon ng malaking progreso sa kanilang investigasyon. Ipinaliwanag ng mga otoridad na hindi estudyante ng University of Tennessee ang biktima. Nilinaw rin nilang hindi naganap ang krimen sa bike trail at hindi rin ito isang basta-bastang pag-atake ng isang estranghero. Ayon sa pulisya, magkakakilala ang mga sospek at ang biktima at lumalabas sa kanilang investigasyon na may kaugnay ang motibo sa isang love triangle. Batay sa kanilang mga natuklasan, kapwa umano may ugnayan ang dalawang babae sa isang 17 anyos na lalaki. Samantala, natagpuan ang bahagyang nakasuot sa katawan ni Colleen sa isang masukal na lugar noong Biyernes ng umaga. Kinumpirma ng autopsy na paulit-ulit siyang nasugatan gamit ang isang meat cleaver at isa pang maliit na matalim na kagamitan na maaaring isang razor blade o box cutter. Ayon pa sa mga otoridad, pagkatapos nito ay pinalo siya sa ulo gamit ang malaking tipak ng aspalto na matatagpuan malapit sa pinangyarihan ng krimen. Ang kaso ay mabilis na naging sentro ng atensyon ng publiko. Halos lahat ng lokal na pahayagan at himpilan ng balita ay nag-ulat tungkol sa pagpatay kay Colleen Slimer, na binigyang diin ang umano'y kaugnay nito sa mga ritual ng satanismo at mga matinding karahasang naganap. Noong Marso ng taong 1976, humarap si Krista Pike sa korte
upang litisin sa kasong first-degree murder at conspiracy to commit murder. Iniharap ng prosekusyon ang napakaraming ebidensya laban sa kanya, kabilang ang kanyang pag-amin, mga testimonya ng mga saksi at mga kondisyon ng katawan ng biktima. Iginiit ng mga prosecutor na ang nangyari ay hindi simpleng away na nauwi sa karahasan. Ayon sa kanila, malinaw na pinagplanuhan ang krimen at ipinakita ni Krista na tila nasiyahan pa siya sa kanyang ginawa. Sa isa sa mga pahayag sa korte, sinabi ng prosekusyon, ang mga pinsalang ipinagawa at idinulot ni Krista Pike kay Colleen Slimer ay halos hindi kapani-paniwala. Idinagdag pa nila, sa mismong lugar na iyon, nagmamakaawa si Colleen Slimer na iligtas ang kanyang buhay. Ngunit hindi siya pinakitaan ni Krista Pike ng anumang awa. Sa bahaging ito rin natagpuan ang kanyang katawan. Samantala, pumayag si Shadala Patterson na tumistigo bilang saksi ng estado. Sa kanyang salaysay, isinalaysay niya ang lumalalang tensyon sa mga araw bago ang pagkamatay ni Colleen. Inihayag din niya na minsan nang napag-usapan ni na Krista at Taterel ang tungkol sa pagsasagawa ng isang human sacrifice. Bagamat hindi naging malinaw kung ano talaga ang kanilang binabalak. Sa kabilang panig, iginiit ng depensa ni Krista na ang kanyang magulong pagkabata, mga problema sa kalusugang pangkaisipan at kasaysayan ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot ang nakaimpluwensya sa kanyang mga naging desisyon. Ayon sa kanila, emosyonal na hindi matatag si Krista at lalo lamang siyang naimpluwensyahan ng pagkahumaling ni Taterel sa madidilim na paniniwala. Gayunpaman, hindi naniwala ang hurado sa kanilang mga argumento. Matapos lamang ang ilang oras ng deliberasyon, naglabas sila ng hatol na guilty si Krista sa parehong pangunahing kaso. Sa pagbasa ng sentensya, sinabi ng hukom, inuutos ng hukuman na ikaw ay hahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng elektrokusyon, alinsunod sa paraang itinakda ng batas. Ililipat ka sa kustodiya ng warden ng Tennessee Prison for Women at sa 12 ng Enero taong 1997, isa sa ilalim ang iyong katawan sa sapat na boltahe ng kuryente upang ipatupad ang hatol. Naway kaawaan ka ng Diyos. Matapos marinig ang hatol, naging emosyonal si Krista. Pwede po ba akong makahingi ng yakap bago ako umalis? Habang inaalalayan siya ng mga opisyal ng korte, muli siyang nagsalita. Pakiyakap naman ako, mahal kita. At may sumagot naman sa kanya, mahal din kita. Sa hatol na iyon, noong Marso ng taong 1976, si Krista Pike ang naging pinakabatang babae sa kasaysayan ng Estados Unidos na nahatulan ng parusang kamatayan. Ang nakatakdang paraan ng pagpapatupad ng sentensya noon sa Tennessee ay electrocution. Bagamat kalaunan ay naging posible rin ang lethal injection bilang alternatibong paraan ng execution. Samantala, si Taterel Shipp na wala pang 18 taong gulang nang maganap ang krimen ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong na may posibilidad na makapag-apply para sa parol makalipas ang 25 taon. Si Shadala naman ay nasintensyahan ng probation kapalit ng kanyang pakikipagtulungan sa mga otoridad. Para sa marami, dahil sa matinding kalupitang ipinakita sa krimen, tila na ibigay na ang hustisyang nararapat. Ngunit sa kabila ng naging hatol, hindi pa roon nagtapos ang kwento. Maging ang mga sumunod na taon ni Krista Pike sa loob ng bilangguan ay napuno pa rin ng panibagong karahasan at mga pangyayaring muling umagaw sa pansin ng publiko. Sa isang panayam habang nasa bilangguan, sinabi ni Krista, 22 taong gulang pa lang ako pero parang dito na matatapos ang buhay ko. Napakarami ko pang gustong gawin kaysa manatili lang sa isang silid ng mag-isa sa loob ng 23 oras bawat araw. Dapat sana ay nag-aaral ako, nagtatrabaho at nag-e-enjoy kasama ang mga kaibigan ko.
Habang ipinapakita ang ilan sa kanyang mga personal na litrato, ipinakilala niya ang kanyang pamilya. Sila ang nanay ko at ang stepdad ko. Iyan naman ang pusa kong si Tiger. Mahal na mahal ko siya at mahal ko rin ang aso kong si Ed. Ipinakita rin niya ang ilan sa kanyang mga stuffed toy at ipinaliwanag ang mga patakaran sa loob ng bilangguan. Ito lang ang mga stuffed animal na pinapayagan sa amin dahil bawal ang may laman sa loob. Iniisip kasi nila na baka may itago kami roon. Inilarawan din ni Krista ang kanyang pang-araw-araw na buhay sa death row. Bandang 6:30 ang almusal. Pagkatapos, bumabangon ako kapag oras na para sa exercise sa labas. Pagbalik ko, naliligo ako at pagkatapos noon ay nananatili na lang ako rito sa selda sa buong maghapon hanggang sa oras ng exercise kinabukasan. Gayunpaman, hindi naging tahimik ang kanyang pananatili sa bilangguan. Noong taong 2001, nasangkot umano siya sa isang insidente kung saan sinubukan niyang sakalin ang kapwa bilanggo gamit ang sintas ng sapatos. Dahil dito, nahatulan siya ng karagdagang kaso na may kaugnay sa pananakit, kahit na dati na siyang nasa death row. Lumipas ang mga taon, ngunit muling naging laman ng balita ang kanyang pangalan noong taong 2012. Sa pagkakataong iyon, iniugnay siya sa isang kakaibang plano ng pagtakas na kinasangkutan ng 2 lalaki. Isang dating gwardiya ng bilangguan at isa pang lalaking matagal nang sumusulat sa kanya bilang tagahanga. Sa kabutihang palad, natuklasan agad ng mga otoridad ang plano bago pa ito maisakatuparan. Ipinakita rin ng pangyayaring iyon na nananatiling mataas ang interes ng publiko sa kanyang kaso kahit maraming taon na ang lumipas. Samantala, nagpatuloy ang mahabang serye ng mga legal na proseso kaugnay sa kanyang sentensya. Sa isang pagkakataon ay hiniling mismo ni Krista na mapabilis ang pagpapatupad ng kanyang hatol. Ngunit kalaunan ay binawi rin niya ito at sinubukang gamitin ang lahat ng legal na paraan upang maantala ang execution. Iginiit ng kanyang mga abogado na dapat umano itong ipagpaliban dahil sa kanyang mga issue sa kalusugang pangkaisipan at sa umano'y mga pagkukulang sa pamamahala ng kanyang orihinal na paglilitis. Sa kabilang banda, sinabi naman ng estado ng Tennessee na naubos na ni Krista ang lahat ng maaari niyang legal na apela. Bagamat patuloy ang mga panawagang ipatupad ang kanyang sentensya hanggang dekada 2000 at maging sa dekada 2020, wala pa ring pinal na petsa ng execution na itinakda hanggang sa kasalukuyan. Mahigit 25 taon matapos ang pagkamatay ni Colleen Slimer, nananatili si Krista Pike bilang nag-iisang babaeng nasa death row sa Tennessee. Sa katunayan, mas mahaba na ang panahong ginugol niya sa loob ng bilangguan kaysa sa panahong nabuhay siya sa labas nito. Samantala, ang Knoxville Job Corps na naging sentro ng matinding atensyon matapos ang kasong ito ay tuluyan ding isinara makalipas lamang ang ilang buwan mula nang maganap ang krimen. Habang lumilipas ang panahon, nagpapatuloy pa rin ang diskusyon kung maaari bang maging sapat na paliwanag ang isang buhay na puno ng trahedya at emosyonal na paghihirap upang maunawaan ang isang krimeng ganito kalubha. Sa isa pang yugto ng kaso, hiniling ng estado ng Tennessee na magtakda ng petsa para sa execution ni Krista Pike. Gayunpaman, tumutol ang kanyang mga abogado at iginiit na hindi pa ito ang tamang panahon. Naghain sila ng mga dokumento sa Korte Suprema ng Tennessee at hiniling na palitan ang kanyang death sentence ng ibang kaparusahan. Ang hakbang na iyon ay tugon sa posisyon ng tanggapan ng Tennessee Attorney General na nagsabing wala nang natitirang legal na remedyo o apila si Krista. Para sa pamilya ni Colleen Slimer, ang pagkawala ng kanilang mahal sa buhay sa ganitong kalagayan ay isang sugat na hindi kailanman tuluyang maghihilom. Samantala, para naman sa sistemang panghustisya,
nagsisilbing paalala ang kasong ito kung gaano kabilis maaaring magbago ang isang lugar na inilaan para sa rehabilitasyon at maging tagpuan ng isang walang saysay na trahedya. Hanggang ngayon, nananatiling isa ang kaso ni Krista Pike sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng Tennessee. Ipinapakita nito kung paano maaaring mauwi sa trahedya ang matinding pagkahumaling, takot at selos kapag hindi na ito nakontrol. Kasabay nito, naging sentro rin ang kaso ng malawak na usapin tungkol sa moralidad, parusang kamatayan at ang maselang balanse sa pagitan ng hustisya at habag. Anuman ang maging huling resulta ng kanyang mahabang laban sa korte, mananatiling isa ang kaso ni Krista Pike sa mga pinakanakakabahalang krimen sa kasaysayan ng Tennessee. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa pagtalakay sa kasong ito. Kung may mga naging kaisipan o aral kayong nakuha mula sa kwentong ito, malugod naming hinihikayat na ibahagi ang inyong mga pananaw sa comment section. At kung nais pa ninyong mapanood ang iba pang mga dokumentaryo tungkol sa mga totoong kaso ng krimen, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell upang hindi nyo mapalampas ang aming mga susunod na upload. Maraming salamat sa inyong panunood at gaya ng lagi, mag-ingat kayo palagi.